12 years ago, si Kela Salvacion ay naging isang surrogate mom. Dahil ng mga oras na yon, kailangan na nitong kumapit sa patalim upang mailigtas ang nanay nitong nasa bingit ng kamatayan. Binugbog kasi ito ng stepfather ng dalaga hanggang sa hindi na makabangon dahil sa pagliligtas ng ina sa kanya sa kamay ng lalaki. Nagawa ni Kela ang hindi dapat upang maipagamot at mailigtas ang nanay niya na siyang tanging pamilya na lamang niya. Kapalit ng 30 milyon, kailangang magpabuntis nito sa lalaking noon lamang nito nakita at nakilala. Si Kenji McKinley, na sa unang pagkikita pa lang nila, ay nakakuha agad siya. 30% ang makukuha ni Kela at ang natitirang 70% ay kapag naipanganak na nito ang bata. Parang naging inahing baboy si Kela. Walang emosyon, walang halong pagmamahal. Nakipagbembangan lamang siya para sa pera. Matagal na proseso pero sa huli, nakuha nito ang kabuuan ng bayad. Kahit mabigat sa loob ni Kela, ibinigay pa rin niya ang bata sa totoong may-ari. Kay Kenji, na noon ang tanging nais lang ay ang kayamanan ng lolo, na upang makuha yun, kailangan itong magkaroon ng anak. Ngunit paano kung sa paglipas ng panahon, muling pagtagpuin ang landas nila ni Kenji? At ang masaklap pa, ang baby na dinala nito sa sinapupunan ng 9 na buwan, ang siyang magiging estudyante niya. Ano kaya ang mangyayari? I don't want to go to school. Pero yung master, kailangan po ninyong pumasok. I said I don't want. Sa lakas ng sigaw nito, umalingaw-ngaw ang tinig nito sa pasilyo. Pati sa bawat sulok ng malaking mansyon ay rinig na rinig yon. Pagagalitan po ako ni Master Kenji kapag hindi po kayo. How many times do I have to tell you na hindi ako papasok? You are just my butler's wars at wala ka magagawa kung ayoko. Understand? Napayuko ang nasa 40 ang edad na lalaki. Matangkad at matikas ang katawan. May manipis na bigote at malaki ang muscles. Ngunit kahit ganun, wala iyong magagawa sa batang amo nito. Get out! Muling singhal ni Jacob, ang 13 taong gulang na bata na siyang anak ni Kenji McKinley. Tahimik na lumabas ang butler. Good morning, Master Kenji. Ngunit nagulat ito nang makita sa tapat ng pintuan ng isa pang amo. Magalang itong yumuko at bumati. Hindi maipinta ang mukha ng lalaki. Where's Jacob? Nasa loob po, Master. Yumigo, Swars. Ako nang bahala rito. Muling yumuko ang butler bago ito tumalikod. Saglit na naghintay si Kenji habang sinusundan ng tingin ng butler ng anak niya. Nang maglaho ang lalaki, tsaka lang nito pinihit ang siradora ng pintuan ng kwarto ng anak nito. Bumalik ka na naman! Biglang naputo lang sasabihin ng batang McKinley nang makita nito ang pumasok sa kwarto. Umupo ito sa kama at in-off ang hawak na iPad. Teka bat, papasok ka pa sa paaralan. Walang buhay na utos ng binata. Nagkasubukan ng titig ang mag-ama. No! Mas malakas pa iyon sa boses ng ama nito. You have to. Why, Dad? Kaya mo namang kumuha ng tutor for me, right? Ayokong pumasok at wala kayong magagawa. Anito, kaya napailing si Kenji. Napaisip din ito na siguro. Malaki rin ang naging pagkakamali nito sa anak dahil lahat ng nais nito ay ibinigay niya. Kahit anong hilingin ni Jacob. Siguro iyon na nga rin ang pinakamabuting gawin. Lalo na't hindi rin naman ito nag-aaral ng mabuti kahit pumapasok ito sa paaralan. Sayang lang din ang tuition na kanyang ibinabayad. Being a man like him, ito lang ang magagawa niya. Ang sundin lahat ng gusto ng anak upang ipakita na mahal niya si Jacob. He is a busy man at wala na ring oras sa bata. Babe, lumingon siya even si Jacob. Sumilay ang ngiti sa labi ng anak niya nang makita nito si Felicia. Tumayo ito sa kama at tumakbo palapit sa babae. Good morning, tita! Good morning, Jacob. Hindi ka na naman papasok? Umiling ito. It's fine. Let's go downstairs at sabay na tayong mag-breakfast. Anito, tsaka ito umabrisyete sa braso ni Kenji. Pagtalikod nito kay Jacob, napawi ang sweet smile sa labi nito. Coming, bumalik ito sa kama at may kukunin siguro. Nauna ang dalawang lumabas ng kwarto. Mag-uumaga ka na namang umuwi kagabi. Hinihintay kita but manang Lord has told me na baka umagahin ka na naman. Kaya nauna na akong natulog. Marami akong trabaho sa opisina.
Kailangan matapos yun at the end of the month. But babe, nakakalimutan mo yata. Hindi ka robot at hindi rin ako makakapaghintay ng mas matagal. Sinabi mo na ayusin natin ang kasal kapag naging okay na kami ng anak mo. Okay na rin naman kami, di ba? Just a little longer. Babe naman. Hindi na rin sumagot si Kenji. Naupo ito sa center table. Sa gilid lang din ito naupo si Felicia. Manang Lourdes, pakihanap ako ng private tutor para kay Jacob. Kung pwede, bukas na bukas agad. Sabihin mo sa kanya na stay in para matutukan ng bata. 30,000 a month para hindi na magdalawang isip. What? Hindi na Itinaas nito ang kamay upang patigilin si Felicia. And kung pwede sana manang, yung single para walang problema sa trabaho. Anito sa kasambahay na nakatayo lamang sa gilid ng dining. O sige iho, kung pwede yung kakilala nyo na para may ideya tayo na mapagkakatiwalaan. Oo iho, tahanap ako. Nagkatinginan ang apat na kasambahay na may pare-parehong uniforme. Bakit kailangan pa ng tutor? Hindi ba't sobrang mahal ng 30,000? Felicia, stop it. Just eat dahil malilate na ako sa trabaho. Napairap ang babae at hindi na rin nagsalita pa. Nang makitang nagsisimula ng kumain ng mga ito, tumalikod ang matandang si Manang Lourdes. Tatawagan niya ang kakilala dahil may anak iyon na guro at hanggang ngayon wala pang trabaho dahil nagpaparanking pa lamang. Gemma, nasaan si Kela? Pwede ko bang makausap ang anak mo? Ilang sandali lang itong naghintay dahil tinawag pa ni Gemma ang anak niya. Auntie Lourdes, kamusta po kayo? Ayos lang iha. Tumawag ako dahil may sasabihin sana ako sa'yo. Ano po ba yun? Di ba't wala ka pang trabaho? Opo, wala pa nga po. Nagpaparanking pa lang, auntie. Mabuti, may trabaho dito sa Maynila. 30,000 ang sahod. Tutor lang ng anak ng amo ko. Talaga ho? Ay oo, kaya kung gusto mo isasabihin ko na kay sir ngayon na may nakita na ako. Ngumiti si Kela. Na-excite ito sa narinig. Nasa tabi nito ang ina at nakatutok rin ng tenga sa hawak niyang cellphone. Opo, sige po. Nay, kapag nakapagpadala ako sa susunod na buwan, lumuwas po kayo sa Maynila ha? Oo anak, huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi ho kasi ako mapakali, Nay. Baka kasi kapag wala ako dito, puntahan kayo ni Gardo. Hayaan mo, hindi naman niya malalaman na umalis ka na. Basta ha, luluwas kayo. Niyakap pa ni Kela ang ina. Palapit na ang L3 na sasakyan niya patungong Maynila. Nag-aalala ang dalaga. Baka kasi kapag wala na ito sa bahay nila, puntahan ito ng dating kinakasama ng kanyang ina. Pinapulis iyon ni Kela nang kamuntik na nitong mapatay ang kanyang ina. Nagpirmahan din noon sa police station na hindi nalalapit sa kanila ang hayop na Gardo. Kapag ginawa nito, makukulong na talaga ito. Minsan, tinangka nitong makipag-ayos. Kinontak agad ni Kela ang mga pulis. Makailang ulit din, nitong mga buwan lang. Pero nang i-report niya, hindi na ulit umaaligid pa. Pero kahit na, ayaw kasi niyang maulit ang nangyari noon. Na gusto siya nitong ibenta sa kabaret, kaya nangyari ang bagay na iyon. Pero magpapagamit din pala siya sa lalaki para lang maipagamot ang inay niya. Ang natirang pera, ipinatayo niya ng sari-sari store at nag-aral din siya. Pero dahil matagal lang magpa-ranking, kaya tenga siya ng 1 taon rin. Kahit kasi sabihing pasado sa board exam, hindi mo agad magagamit yun upang mag-apply ng trabaho. Maproseso din ang pagiging guro. Mahabang pasensya talaga. Ayaw din naman kasing iwan ng nanay niyang tindahan. Ipapaubos daw muna nito ang laman dahil sayang naman daw. Naisip ni Kela kung kamusta na kaya ang baby na dinala niya ng 9 na buwan noon. Siguradong malaki na ito. 12 years old na rin. Gusto niya sanang malaman kung saan ito nakatira ngayon o kung narito na ba sa bansa ang bata. Dahil noong isinilang niya, 1 minuto lang siguro niyang nasilayan at kinuha na agad sa kanya. Paglabas niya ng hospital after 3 days, wala na ang baby at ang daddy nito dahil nasa ibang bansa na raw. Doon din ibinigay ang kabuuan ng bayad. Matapos nun, parang wala nang nangyari. Ngunit sa loob niya, gustong-gusto niyang makita ang baby niya. Pero wala siyang karapatan dahil binayaran lang naman siya para magdala ng baby sa kanyang sinapupunan. Sabi nga ng nanay niya, kalimutan na lang niya dahil wala rin namang mangyayari kahit isipin niya pat magbabaka sakali siya. 4 na oras din ang naging biyahe ni Kela. Pagdating niya sa paradahan sa Quiapo, tumawag agad siya kay Auntie Lourdes. Narito na po ako, Auntie.
O sige, parating na kami ni Paco. Hihintayin ko po kayo sa karinderya sa tapat ng terminal. Oo, sige Kela. Isinuksok ni Kela ang cellphone sa dalang backpack matapos ang tawag. Ginutom na rin ang dalaga dahil sa tagal ng biyahe. Kaninang agahan pa ang huling kain niya. Isang order ng batchoy nga ho. Pagkapuesto sa dalawahang mesa, agad umorder ang dalaga. Kumakalam na rin kasi ang kanyang sikmura. Walang maraming detalye ang sinabi ng tiya niya. Bali naging tiya niya ito dahil asawa ito ng pinsan ng kanyang tatay. Kagaya ng tatay niya, patay na rin ang tiyong niyang iyon. Nagulat na lang din siya nang tumawag ito sa nanay niya na hindi na nga ito halos nagpaparamdam. Mabuti at naalala pa siya nito. Makakatulong ang trabahong papasukan niya para habang naghihintay ay mayroon siyang trabaho. Kela! Gulat na lumingon ng dalaga. Nangangalahati pa lang ang order nito nang bumulaga sa harap ng dalaga si Auntie Lourdes. Ikaw nga, hindi talaga ako nagkamali. Nagdadalawang isip pa ako pero ikaw nga talaga yan. Masaya nitong bungad. Ang laki-laki na ng pinagbago mo. Makailang ulit siya nitong pinasadahan. Nakaukit ang ngiti sa labi na hindi mapoknat. Nagmano si Kela pero niyakap ito ng may edad na babae. Napakaganda mo. Hindi ko akalain na napakaganda ng anak ni Gemma. Salamat, Auntie. Ay nako, hindi talaga ako makapaniwala. Dati uhugin ka pa nung huling kita natin. Pero ngayon, Diyos ko naman, dinaig mo panganak ng mayayaman sa puti at kinis ng kutis. Ang tangkad mo na rin. Nahihiya na tuloy si Kela sa mga kumakain sa karinderya. Ang lakas kasi ng boses nito. Hoy Paco! Manang, napangiti si Kela nang magulat ang katabi ng kanyang auntie. Natulala ka na. Napakamot ito ng ulo. Akala ko ba tutor? Tutor naman ah. Bakit pang Miss Universe yata? Natawa na lang siya. Driver daw ito. O sige na, huwag ka nang loko dyan. Buhatin mo niyang maleta at uuwi na tayo. Hinihintay pa naman tayo ng amo natin. Huwag kang mag-alala, mabait ang amo natin. Natawa si Paco. Papasok na sila ng subdivision. Kinakabahan si Kela. Mabait kung tulog ka mo, Manang. Napatingin ito sa lalaking patuloy na nagmamaneho. Manahimik ka nga dyan, Paco. Sorry naman, Manang. Mabuti nang alam ni Miss Kela. Kaysa naman magugulat na lang siya na ang kaharap niya ay anak ni Sata. Aray, oo na ho, tatahimik na. Reklamo nito nang sabunutan ni Auntie Lourdes ang buhok ni Paco. Ikaw, ang dami mo talagang sinasabi dyan. Aray ko naman. Natawa si Kela. Mukhang joker itong si Paco. Siguro kaidaran lang din niya ito. Or baka mas matanda lang ng ilang taon sa kanya. Huwag mong paniwalaan yan. Niloloko ka lang yan. Para itong bubuyog na bubulong-bulong. Mukhang umiiwas na masabunutan ulit ng tiya. Oh, nandito na tayo. Maya-maya ay sambit ng matanda. Dumungaw sa bintana ng sasakyan si Kela. At hindi maiwasang mamangha ito sa laki at ganda ng lugar. Nang bumukas ang mataas na gate, mas lalong namilog ang mga mata nito dahil para siyang nakarating sa mismong bahay sa mga telenovela na napapanood niya sa telebisyon. Napakagara at laki ng bahay. Hindi pala bahay, mansyon iyon. Malawak din ang compound. Pagpasok ng sasakyan sa compound, tumigil iyon sa tapat ng fountain. Isang babaeng nakabistida, nakayuko iyon ng bahagya. May hawak na banga na tila ibinubuhos ang laman sa baba. May umaagos na tubig mula sa loob ng banga na hawak nito. Kagaya niya, umaalon din at mahaba ang buhok nito. Sa baba ng babae may fish pond at nang silipin ng dalaga ay may isdang koi roon. Malapad ang languyan. Ang ganda, malinaw ang tubig. Parang ang sarap hulihin ng mga isda dahil ang tataba at may iba't ibang kulay. Mula sa malapad na pathway, sa bawat gilid nun ay iba't ibang bonsai ang nakahilera. Sa unahan ay may lanay na halos ang bubong ay tinatakpan ng mga rosas na gumagapang. Kulay pink and dark red ang nakikita niyang rosas. Namamangha pati ang puso niya. Mahilig kasi talaga si Kela sa mga ganitong klase ng garden. Nakakapagpasaya ng puso. Parang ang sarap ding magduyan sa bakal na duyan na mukhang sinadya sa ilalim ng puno ng mahogany tree. Kela, ho? Nagulat na lamang ang dalaga nang kalabitin ito ni Manang Lourdes. Natigilan ang dalaga habang nakatanaw sa unahan. Maganda ba? Ngumiti na may kasamang tango ang sagot niya. Bago pa man na ipagawa ang mansyon na ito,
Nailatag na iyan dyan. Ayon kay Sir ay may tao daw siyang pinag-aalayan dyan. Narinig ko lang noong unang kita ko riyan. Paborito niyang kulay ang red at pink roses. Ang sabi niya noon kapag magkakabahay siya, maglalagay siya ng fountain at mga namumulaklak na mga rosas. Nagawa niya naman sa probinsya pero hindi talaga kagaya nito. Napakaganda kasi at nakikita niya ngayon. Halika na, papasok na tayo. Siguradong hinihintay ka na ni Sir. Pasado 11:00 rin sila nang dumating. Swars, nandyan pa ba si Kenji? Animoy nanuno sa punso si Kela nang magbanggit ng pangalan ng kanyang tiya. Tumigil ito sa pagpasok sa main door. May lalaking nasa gilid ng pintuan na siyang sumalubong sa kanila ng kanyang tiya. Naghihintay po si Master Kenji sa office niya, Manang Lourdes. Ang sabi po niya, dumiretso na lamang po kayo doon. Bakit, Kela? Kinakabahan ng dalaga. Hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling ang kabang yon. Auntie, ano po yung apelyido ng magiging boss ko? Nagtataka ang matanda. Pinasadahan din siya ng lalaking si Swars. Si Kenji McKinley, iha. Bakit ba? Hindi malaman ni Kela kung aakyat ba ito ng hagdanan o babalik sa pintuan. Ngunit naisip din ng dalaga na di ba nga, gustong-gusto nito na makita ang batang ipinanganak nito noon. Pero sana bata lang. Ayaw na sana nitong makita si Kenji. Dahil sa ilang beses na pagniniig nila ng lalaki, nagkaroon siya ng pag-ibig para rito. Ngunit dahil alam niyang hindi pwede, pilit niya iyong iwinaksi. Tapos heto at si Kenji pa pala ang makakausap niya. Ayos ka lang ba, iha? Pilit na pilit ang bawat ngiti ni Kela. Ayaw kasi nitong malaman pa ng iba ang sikretong itinatago niya. Huwag kang kabahan. Ayos lang yan. Isa pa'y bata ang tuturuan mo't hindi naman si Kenji. Biro pa ng tiya Lourdes niya. Hindi nga ito. Pero stay in siya. Ibig sabihin, makakasama niya sa iisang bubong ang lalaking kaisa-isang nakakuha sa kanya. Si Swars na ang kumatok sa isang pintuan na kanilang tinigilan. Nasa tabi niya si Tia Laura at nasa unahan ng lalaking si Swars. Come in. Animoy nang ilabot ang buong katawan ni Kela nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Sa 1 dekada at 2 taon, ngayon lang ulit niya narinig ang boses na iyon. Boses na kasing lamig ng yelo. Pasok na po kayo. Magalang na sambit ni Swars sa kanila. Pumasok ka na, Kela. Ikaw lang ang gusto niyang makausap. Hahakbang na sana siya pero nang magsalita si Tia Lourdes niya, napatid ang unang hakbang sana niya. Kumapit siya sa braso ng katabi. Bakit, Kela? Sige na, hindi naman nangangain niyang si Kenji. Mabait yan. Nakatingin lang sa kanya si Swars. Tila may nais sabihin, ngunit mas piniling tumahimik. Sunod-sunod na napalunok si Kela at pilit pinatatag ang loob niya. Trabaho ang ipinunta niya rito. Yun lang at wala nang iba. Ang noon ay wala na. Isa pa, bayad siya sa lahat ng yun. Mauna na kami ni Swars sa baba. Bumaba ka na lang din matapos ninyong mag-usap. Paalam ni Tia Lourdes. O sige na, pumasok ka na. Kahit nagdadalawang isip si Kela, wala na talaga itong magagawa pa kundi ang pumasok sa nakasaradong pintuan. Kahit dagundong ang puso ng dalaga, pilit iyong ikinalma upang hindi mapansin ng kakausapin na tense talaga siya. Tahimik na isinara ng dalaga ang pintuan nang makapasok. Mukhang hindi ito nakita ng lalaki dahil nasa mga papel sa harap lang nito ang tingin. Your name. Seryosong nito na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Patuloy ito sa ginagawa nito. Nanginginig ang mga kamay niya. Kela. Mahina at nauutal na sagot niya. Kela what? Kela, Salva. Bigla nitong itinaas ang ulo. Nagtama ang kanilang mga mata. Animoy tumambol ng pagkabilis ang puso ng dalaga nang makita ang mukha nitong muli. Bukod sa bigoteng tumutubo at may kahabaang buhok, wala nang nagbago kay Kenji. Ito pa rin ang lalaking nakakuha sa katawan niya 11 years ago. Ang mukha nito na hindi marunong umiti. Ang mga kilay na kung makatingin, kulang na lamang ay magdugtong. Ang noo nito na laging kumukunot. He is the same as before. You're the tutor that Manang Lourdes. Oo, ako. Pasensya ka na. Kahit ako hindi ko rin alam. You look tense, Kela. Alam niya naman yun kanina pa. Mas na-tense pa nga siya nang makita niya ang lalaking ito. Biglang nagbawi ng mata ang dalaga. Nang mapansin,
na tila hinuhubaran siya ng dahan-dahan sa klase ng titig ng lalaki. Parang nakita nito ang kaloob-looban ng suot niya. Nasabi na rin siguro sa ni Manang ang nais kong mangyari. Tumango siya. Parang hindi na kasi niya kayang magsalita pa. Pakiramdam niya, siya ay namamaos. Dumaan ito sa likuran niya. First rule, no boyfriend. At biglang nagsitaasan ng mga balahibo niya sa batok dahil sa bulong na yun. Ramdam niyang napakalapit nito sa kanya na kahit ang hininga nito, dumadampi sa balat niya sa bandang batok. Alam ko, sinabi ni Auntie. Second, you have stay here in my house. Nagyuko siya ng ulo. Hindi niya kinakahiya ang mga titig nito. Third, pero natigil iyon nang may kumatok sa pintuan. Babe, nandito na raw ang... Lumipat agad ang tingin ni Kela sa taong pumasok sa silid. Ang ganda ng babae, ngunit ang mga titig nito ay parang nananakmal. Siya ba? Akala ko ba matanda ang kukunin mo? Bakit? Just get out, Felicia. No, bakit nga siya? Why? Akala ko ba nag-usap na tayo about the tutor thing? Hindi ka kukuha ng ganyan. Kenji, ayoko sa kanya. Shut up and get out. Nag-iwas na ng tingin si Kela. Dahil mukhang handa nang manabunot ang babae anumang oras. Galit na galit ito. I like her and that's final. So get out of my office before I lost my temper, Felicia. Kahit hindi pa sila tapos mag-usap ni Kenji, nauna nang lumabas si Kela. Inunahan ito ang babaeng halos sugurin siya sa sobrang galit. Dire-diretso ang dalaga pababa. Ang mga gamit nito ay si Auntie Lourdes na niya ang kumuha. Magandang tanghali. Si Manang Lourdes po. Ikaw ba ang tutor niyang master? Ani ng babaeng nasa 40 ang edad. Payat ito na may maikling buhok, morena at makapal na eye bags. Oo ako. Ngumiti ang babae. Ako si Carol. Kinuha ni Kela ang kamay nito. Kela, Ate Carol. Napakaganda mo, Kela. Ngumiti ulit siya. Sanay na rin naman siya sa mga ganoong komento. Kaya normal na lang din para sa dalaga. Salamat, ate. Nasa kusina pala si Manang. Diretsuhin mo na lang itong pasilyo, dining, tapos kusina na ang dulo. Matapos magpasalamat, dire-diretso na ang dalaga sa kusina. Yun ba ang tutor niyang master, Manang? Ang ganda. Oo nga, Manang. Mas maganda pa kay Ma'am Felicia. Sigurado, nag-aalburuto na naman yung mahaderang yun. Akala mo'y asawa girlfriend pa lang naman. Natigilan si Kela sa paglalakad. Ani mo'y nabunutan ito ng tinik sa lalamunan dahil sa narinig niya. Hindi nito alam kung bakit parang guminhawa ang pakiramdam nito. Dahil ba sa girlfriend pa lang si Felicia? Akala kasi talaga nito kanina asawa na. Dahil kung magalit ay parang daig pa ang ginagawa ng asawang Leon. Baka natatakot na masapawan ang beauty niya. Hindi naman kasi yan dapat pakakasalan ni Sir. Pero dahil gusto niyang master, kaya ayun, napilitan. Ang bibig niyo, Rosa at Sarah. Baka marinig kayo, ang lalakas na mga bunganga ninyo. Doon na tumuloy sa bukana ng kusina si Kela. Nagkunwari na wala itong narinig. O iha, nandito ka na pala. Tapos na ba ang usapan ninyo? Kamusta? Okay na ba ang lahat? Ipinaghila siya ng upuan ng isang matabang babae na nasa tapat ng kinatatayuan niya. Upo ka muna. Ako nga pala si Rosa. Ate Rosa na lang at halata naman kasing batang-bata ka pa. Salamat, Ate Rosa. Nginitian niya ito pabalik. Ang naghihiwa ng gulay na katabi ng tiya niya ay tumigil at nagpunas ng kamay sa suot na apron. Sara pala. Ate Sara lang ah. Anito, inabot nito rin ang pakikipagkamay ng babae. Sa palagay niya mababait naman ang magiging kasama niya. Mukhang wala namang problema sa mga ito. Hindi niya nakita si Swars. Mukhang may trabaho. At dahil sa uhaw, humingi na siya ng tubig. Nagpahinga lang ng kauntit na kipagkwentuhan bago itinuro ng tiya niya ang kwarto niya na kanyang tutulugan. Si Paco lang ang nakakaalam sa mga kasama nila na sila ay magkamag-anak. Kaya kailangang Manang din ang itawag niya. Sabi ng tiya niya wag daw niya itong tawaging tiya rito. Manang na lang para walang ibang problema. Pumayag na lang din siya. Mahirap na dahil bawal kahit saan na may magkamag-anak sa trabaho. Dito ho? Oo, hindi ka rin kasi pwede sa maid's quarter dahil hindi ka naman katulong dito. Ang guest room na lang na ito ang pwede mong maging silid.
Tsaka ito rin kasi ang sinabi ni Kenji sa akin, para magkatapat lang daw sa silid ng magiging estudyante mo. Mamaya mo na lang din iayos sa mga gamit mo. Ipapakilala muna kita sa tuturuan mo. Mula kanina hindi pa nakikita ni Kela ang anak niya. Anak nila ni Kenji. Na-excite siya na parang gusto niyang maiyak. Pero dahil walang alam ang kahit na sino, maliban kay Kenji, kailangan niyang magpanggap na ibang tao. Isa pa, hindi rin siya kilala ng anak niya. Jacob? Kaya pala hindi tinatawag na master o yang master ni Manang Lourdes ang mga amo. Dahil ito ang naging katiwala ng pamilya noon pa. Pati ang pagpapalaki kay Kenji ay si Manang Lourdes. Kaya parang pamilya na rin ito. At nasanay na kasi si Manang na normal lang ang tawag sa mga amo. Yun ang sabi ng tiya niya kanina. Papasok ako ha. Ngunit bigla na lamang may lumipad na sapatos sa pintuan. Sa isang iglap lamang, nasalo ni Kela ang sport shoe na tatama sana sa mukha ni Manang. Napahawak sa dibdibang matanda sa sobrang takot at gulat. Sa lakas ng tawa ng bata, mukhang sinadya nitong ibato ang sapatos. Natigilan si Kela. Gulat na gulat ang dalaga sa ipinakitang ugali nito. Hindi niya ito inaasahan. Sa pool ka sana, Manang! Stop it, Jacob. That's enough. At alam mo bang masama ang ginawa mo? Sa inis niya, sa unang pagkikita, isang masamang titig at pagalit na tinig ang sagot niya. Natigilan ng bata. Mas matangkad ito sa karaniwang 12 years old. Hanggang balikat niya na ito gayong 5'9" ang height niya. And who the hell are you? Sa narinig niya, tila umukit ang galit sa buo niyang pagkatao. Let me remind you, young man, from now on, ako ang magiging guro mo. At sinabi ng dad mo na ako nang bahala sa kailangan mong matutunan. At ang unang-una kong ituturo sa'yo ay ang mabuting asal. Kaya ngayon, subukan mo pang magsalita ng masama sa harap ko nang paduguin ko yung bibig mo. Anak niya ito't hindi siya magtuturo bilang ibang tao, kundi bilang isang ina. Sa unang pagkikita ng mag-ina, hindi napigilan ni Kela ang sarili para suwayin si Jacob. Hindi maganda ang asal nito. Kulang sa disiplina. Walang galang at spoiled na klase ng bata. Ang unang pumasok agad sa isip ng dalaga, hindi ito natuturuan ni Kenji na ama ng bata. Oo, naibibigay ng ama lahat-lahat ng naisin ni Jacob. Kitang-kita iyon ni Kela. Sa mga gadgets at mga gamit pa lamang. Ngunit hindi sapat na nasusunod lamang ang luho ng bata para sabihing isang mabuti at responsableng ama si Kenji, kung hindi naman ito na itatama lahat ng mga maling pananalita at kilos ng bata. 12 anyos lamang si Jacob, ngunit ang mga salita nito hindi ayon sa edad ng bata. Maraming bad words at kahit ang gumagalang sa matanda, hindi nito alam. Bilang magulang, lahat ay kailangang natututukan, hindi lamang sa aspetong material. Hindi po ba dito nakatira ang fiancé ni Sir Kenji? Kadalasan dito. Minsan umuwi sa kanila. Pero halos araw-araw nandyan yan. Lalo na nang mag-propose si Master Kenji kay Ma'am Felicia. Na alam naming napilitan lang dahil gusto raw ito ng young master para sa dad nito. Dagdag pa ng babae. Narinig iyon ni Kela kahit mahina. Nasa kusina si Kela. Wala pa siyang trabaho. Bukas pa ang simula. At dahil nabuburyong siya sa silid, minabuti niyang makipagkwentuhan sa mga kasambahay. Si Ate Rosa at Ate Sara ang naabutan niya sa kusina. Nagpapahinga raw kasi si Manang Lourdes dahil masakit ang ulo. Isa pa, hindi na rin naman pinagtatrabaho si Manang Lourdes. Nag-uutos lamang ito sa dapat gawin ng mga kasama. Manang! Sabay-sabay na tumigil sa mga ginagawa ang tatlong kasambahay. Si Ate Carol na nasa harap ng kalan at nagluluto. Si Ate Sara na palabas ng backdoor sa kusina na may dalang mga labahin. At si Ate Rosa na naghihiwa ng mga gulay. Nagkatinginan ng mga ito. Ayan na naman ang mahadera. Akala mo siya ang nagpapasahod sa mga tao rito. Grabe kung makatalak. Bulong ni Ate Rosa. Puntahan mo doon, Rosa. Sabihin mong nagpapahinga't masama ang pakiramdam. Ikaw na doon. Nilingon ng dalawa si Ate Carol. Tigilan niyo nga ako. Labas na ako dyan, no? Makapaglaban na nga lang. Bahala kayo dyan. Nagkamot ng ulo si Ate Rosa. Ako na, Ate Rosa. Tumayo si Kela. Sigurado ka, Kela? Tumango lamang ang dalaga, tsaka ito tumayo sa kinauupuan nito. Paglabas ng kusina ng dalaga, nakita agad nito ang humahangos na babae. Patungo na ito ng dining area.
Nagpapahinga si Manang Lourdes. Masama ang pakiramdam niya. Tumigil ito sa paghakbang. Hindi maipinta ang mukha nito. Alam ni Kela na galit ito sa kanya. Pero hindi niya ito papatulan dahil wala din naman siyang mapapala. Ngumisi ang babae. Huwag kang umastang amo ka rin dito. Baka nakakalimutan mo. Fiancé ako ng boss mo, kaya ma'am dapat ang itawag mo sa akin. At itong tatandaan mo Huwag na huwag kong malalaman at makikita na nilalandi mo yung boyfriend ko. Binabalaan kita. Okay. Tipid siyang umiti. Kumunot naman ang noo nito. Nangasar ka ba? Hindi. Sinasagot lang kita. Dahil baka isipin mong bastos akong klase ng guro kung hindi kita sasagutin. Inis na inis ito, pero hindi na pinansin iyon ni Kela. Gutom na si Jacob. Anong oras pa ba matatapos ang niluluto? Pasado 7:00 na. Magkakaulsar ang bata sa ginagawa ninyo. Luto na. Maghahain na rin. Pwede na kayong kumain maya-maya. Kalmado lang si Kela. Kahit ang sarap tupiin sa 10 ang babaeng kausap. Tawagin mo na ang bata. Utos nito. Hindi na sumagot pa si Kela. Sumunod na lang sa utos. Alam ng dalaga na sinusundan ito ng tingin ni Felicia. Napangiti siya. Mukhang trigger ang babae. Wala naman siyang ginagawa. Natatakot kaya ito na baka agawin niya si Kenji? Hindi siya ganun kadesperada para gawin yun. Ang ipinunta niya ay trabaho. Yun lang. Oo, may nararamdaman pa rin pala siya kay Kenji. Pero hindi dahilan yun para mangagaw. Pagtapat ni Kela sa harap ng pintuan ng bata, kumatok ito bago binuksan ang pintuan. What are you doing here? Napansin ni Kela na umiiyak si Jacob. Pasimple kasi nitong pinahid ang mga luha. Bakit ka umiiyak? Wala kang pakialam. You're not my mom. So stop asking me. Bumuntong hininga si Kela. Gusto niya itong yakapin at sabihin siya ang mami nito. Pero iniiwasan din niyang magkagulo. Get out! Calm down, Jacob. Lumayo ka. I hate you. I don't like you. I don't need anyone. Pero hindi iyon ginawa ni Kela. She grabbed Jacob's hand, tsaka niya ito niyakap. Bitiwan mo ko! Nagpupumiglas ito ngunit hindi binitiwan ni Kela. Naluluha ang dalaga. Sana kung may mami ito na gumagabay habang lumalaki. Siguro hindi ganito ang ugali ng bata. Shh, it's okay. Ang salitang yun ang nagpakalma sa bata. Umiiyak ito, nakasubsob ang ulo sa kanyang dibdib. Tumulo na lamang ang masaganang luha sa mga mata ng dalaga habang yakap nito ang anak niya. Nang mga oras na yon, ramdam ni Kela na may kung anong bagay ang kinatatakutan si Jacob. Pero hindi nito tinanong kung ano iyon dahil alam ng dalaga na hindi pa oras para magtanong. Hindi kasi pwedeng madaliin. Ang lahat ay may proseso at nais ni Kela na maging magkaibigan muna sila ni Jacob. Kailangan niyang maging maingat, lalo at masyadong wild ang ugali ng bata. Masyado itong na-spoiled na dumating na sa puntong kahit ano na lang ang gawin, sabihin at ikilos nito, tama na sa isip nito dahil walang pumupuna. Walang magulang na nagwawasto sa mali nitong mga salita at kilos. Kahit pa may ama naman sana ito. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Pang-1 linggo na nitong naging teacher sa bata. Noong mga naunang araw, wala talaga itong pakailam kahit magsalita man siya ng kung ano-ano. Sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin. Ayos lang dahil alam ni Kela na naririnig naman siya. Walang gadget o kahit ano, maliban sa mga libro at mga panulat ang nasa kwarto nito. Yun ang ibinili niya nang magsimula silang mag-aral ni Jacob. Kahit ayaw sana ng batay, wala pa rin itong magagawa. Dahil sa oras ng pag-aaral, si Kela ang masusunod. Ang pagmamano ay bahagi ng paggalang sa mga nakakatanda. Jacob, do you want some fries? Biglang natigil ang pagbabasa ni Jacob nang biglang sumilip si Felicia sa pintuan ng kwarto. Pigil na pigil ang galit ng dalaga dahil sinabi nito sa mga kasambahay na oras na may learning session, walang pwedeng umistorbo. Pero si Felicia, nakangiti pa itong nakatayo sa kakabukas na pinto. Tinitigan niya ang bata. Tumayo ito pero inunahan niya. Tsaka niya isinara ng malakas ang pintuan. Ouch! Narinig niyang daing ng babae. Inilak niya ang pinto. Sit down, Jacob. Gusto ko ng fries. I said sit down. But I want fries. Mas malakas ang tinig nito.
May pagdadabog pang kasama. Makapaghihintay ang fries. Isa pa kakakain mo lang ng snacks. Hindi lahat ng minuto kumakain ka. Sit down! You're a monster. Hindi niya ito pinansin. You're a monster, teacher. I want to go to school na lang. Listen, ang itinuturo ko, ang pag-aaral mo hindi para sa akin, Jacob, kundi para sa'yo, para sa kinabukasan mo. Now, kung gusto mong mag-aral na lang sa school, go ahead. Wala na akong magagawa. Tumayo siya. Tutal sawa naman na siya. Hindi ito nakikinig sa kanya. Makailang ulit na rin silang nagtalo. Dahil kay Felicia na mukhang walang ibang alam kung hindi ang inisin siya. Tumayo si Kela. Inayos nito lahat ng gamit sa mesa. Siguro naman ginawa niya na ang lahat. Bye. What? Aalis ka? Di ba sabi mo? Papasok ka na lang ulit sa school? No, I'm just joking. Pilit na pilit ang mga salitang yun. Nagulat siya. First time niyang narinig na nagbawi ito ng salita. Ano pang gagawin ko rito kung hindi ka naman nakikinig? Hindi ka sumusunod at hindi mo ko tinuturing na teacher. Humakbang si Kela patungo sa pintuan kung saan halos mawasak iyon dahil kay Felicia na kanina pa nagwawala sa labas. Sorry, Kela. Tila sumikdo ang puso ng dalaga nang marinig niya iyon sa bata. I mean, Teacher Kela. Mahina at mautal-utal nitong sabi. Parang nabuhayan ng puso ang dalaga. Tila nagkaroon din ito ng pag-asa. Don't leave me, please. Nang oras na yon, para siyang nagtagumpay sa isang bagay. Ngumiti si Kela ng lihim. Ibinalik sa mesa ang mga gamit. Diyan ka lang, may kakausapin lang ako. Pinihit ni Kela ang pintuan para buksan yon. At nasubsob na lang si Felicia sa sahig nang bigla niyang hilahin ang pintuan pabukas. Sa lakas ng sigaw nito, pumailan lang iyon sa buong mansyon. Pati siguro sa labas ng gate narinig ang boses nito. Biglang tumayo si Felicia. At sa isang iglap lamang, nahawakan nito ang buhok ni Kela, tsaka iyon iwinasiwas. Hindi na paghandaan ng dalaga ang nangyari, lalo na nang ibunggo nito sa pader ang ulo ni Kela. Sa isang iglap, nawalan ito ng malay. Kela! Pagkarinig ni Felicia sa pamilyar na tinig, bigla itong dumamay sa dalagang nawalan ng malay. Tumulo ang luha nito at pilit ibinangon si Kela. Kenji, behave, help me. Nawalan siya ng malay. Gusto niya akong saktan, pero siyang nabunggo dyan sa pader. Oh no, I'm so sorry, babe. Malutong na napamura si Kenji matapos buhati ng lupaypay na dalaga. Swars, ang sasakyan. Doc, kamusta po siya? Sir Kenji, she will be fine soon. Nawalan lang ang pasyente ng malay dahil sa malakas na pagkauntog ng ulo niya sa matigas na bagay. Nagsasagawa na rin kami ng CT scan at iba pang test para masiguradong walang damage sa skull ng asawa po ninyo. Saglit itong natigilan, hindi sa paliwanag kundi sa salitang asawa. For now, still out of conscious pa rin po ang misis ninyo. Pero wag po kayo mag-alala dahil maayos po ang lahat. For now, hintay na lang po natin ang kanyang paggising. Doon lang nakahinga ng maluwag si Kenji. Nailipat na rin po ng silid ang pasyente. Pwede nyo na po siyang puntahan. Kapag nagising, tawagin nyo na lang ako sa opisina ko para ma-check natin ang kanyang pakiramdam. Thank you, Dr. Mendez. It's my pleasure to help you, Mr. McKinley. Naunang nagpaalam ang doktor. Saglit nitong hinintay na makalayo ito bago naman tumalikod upang puntahan si Kela sa private room kung saan nakalagak ang dalaga. Gaya ng inaasahan ni Kenji, wala pa ring ulirat si Kela. Matapos isara ang pinto, lumapit ito sa hospital bed ng dalaga. May gasa ang gilid ng noo nito. Mukhang ang bahaging iyon ang tumama sa pader. Hindi niya alam ang nangyari. Kung ano ba ang pinagmulan ng lahat at dumating pa sa puntong may nasaktan na. Pero nagdadalawang isip siya sa gustong saktan ni Kela si Felicia. Dahil ang pagkakakilala niya kay Kela, hindi ito nananakit ng ibang tao. Ngunit hindi na rin naman niya alam kung ano na nga ba ang ugali nito ngayon. Dahil sa tagal ng panahon nang huli silang magkasama. Ilang sandali ring hindi nawalay ang tingin nito sa dalaga. Kung hindi pa tumunog ang hawak nitong phone, hindi pa ito gagalaw upang maglipat ng tingin. Babe, nandito ako sa lobby ng hospital. Where are you? Bakit pumunta ka pa? Babe, nag-aalala din naman ako sa tutor ni Jacob. Kahit gusto niya akong saktan. Tell me, saan ba kayo? Anong room?
Bumuntong hininga si Kenji bago sinabi nito ang room ni Kela. Lalabas na din sana ito para hintayin ng babae nang maramdamang may gumalaw sa kama. Kela, you're awake. Sandali lang tatawagin ko ang doktor. Napakurap ang dalaga na hindi ito nakasagot kay Kenji. Nagmamadaling tumakbo palabas ang lalaki. Marahang bumangon ang dalaga sa kama. Mariing napapikit sa nararamdamang kirot sa ulo. Kinapa ni Kela ang noo niya. Naikuyom niya ang kamao. Gusto pa yata siyang patayin na Felicia. Muli sanang gagalaw si Kela nang bumukas ang pintuan. Nagkatinginan sila ni Felicia. Ang gaga, may gana pang pumunta rito. Buhay ka pa pala. Subukan mo lang na magsumbong kay Kenji at may... Sino ka? Natigilan si Felicia. Mukhang tama ang pumasok sa kanyang isipan. What? Bakit pumasok ka rito? Sino ka? Muling tanong ni Kela. Sa pagkakataong yun, inayos nito ang mga kamay. Nakita niya yun. Minais itong kunin sa dalang handbag. Kailangan niya mag-isip ng mabilis upang pigilan ito sa balak. Hindi siya makakalaban kapag may ginawa ito. Dahil masakit ang ulo niya at mabigat talaga ang kanyang pakiramdam. Ang magkunyaring may amnesia, ang pinakamainam na magawa para makaiwas sa gagawin ni Felicia kung ano man yun. Hindi mo ko kilala? Marahan siyang umiling. Napangiti ito. Nakita niya kahit hindi nito ipinahalata. Biglang bumukas ang pintuan. Iniluwa si Kenji kasama ang doktor. Alam niya na dahil sa suot nito. May kasama ding nurse na may dalang pang BP. Ang blood pressure at ang pakiramdam niya ang unang tinignan at tinanong. Dok, sino sila? Nagkatinginan ng lahat. You mean, hindi mo kilala ang asawa mo? What? Anong asawa? Felicia, lumabas ka na muna, pwede ba? But, just get out. Mag-usap na lang tayo mamaya. No, hindi naman kasi kayo I said get out! Sa singhal lamang na iyon, napaatras si Felicia. Lumabas itong inis na inis. Bumalik ang doktor sa kanya. Hindi mo kilala ang lalaking ito? Doc, what happened? Bakit ganun? I think may temporary amnesia ang asawa mo, Sir McKinley. Amnesia? Yes, possible dahil sa lakas siguro ng pagkabagok ng ulo niya. Kaya ayun nakuha ng pasyente. Ngunit huwag kayong mag-alala. Dahil sandali lang naman yon. Kailangan na lang ngayon, unti-unting ipaalala sa kanya ang lahat-lahat. Makakatulong iyon para mabilis na bumalik ang mga alaala ng asawa ninyo. Asawa tayo? Mag-asawa tayo? Kanina pa niya ito gustong itanong. Paano naging mag-asawa? Pero mukhang pagkakataon din yon para pasakitan ng hayop na si Felicia. Babawi siya at uunti-untiin niya hanggang ito na ang kusang lumayo kay Kenji. Ngayon pa bang mag-asawa raw sila ng mokong na to? Nakatitig lang si Kenji sa dalaga na animoy alalang-alala. Bakit hindi mo sabihin ang totoo? O baka nagsisinungaling lang talaga siya? Nagkukunya ring may amnesia pero ang totoo gusto ka lang pikutin. Can you please lower your voice, Felicia? Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Pigil na sambit ni Kenji sa babae. Wala akong pakialam sa mga yan. Tsaka nito inilibot ang tingin sa pasilyo na kanilang kinaroroonan. Anong tinitingin-tingin ninyo? Mga chismosa. Enough! Ouch! Nasasaktan ako, Kenji. Bitiwan mo ko. Pilit nitong hinihila ang brasong hinuli ni Kenji. Mas dumiin iyon sa bawat pagpupumiglas nito. Listen, Felicia. Kung hindi ka tatahimik sa bibig mong yan, maghiwalay na tayo. I don't even love you. Pinilit ko lang dahil Jacob wants you to be his mom. At kung hindi dahil sa bata, hindi ako magpapakasal sa'yo. Kaya kung ayaw mo walang kasalang magaganap, itikom mo yung bibig mo. Dahil kapag may masamang nangyari kay Kela, ikaw ang mananagot. Napaatras ito ng itulak ni Kenji. Inayos lang nito ang sarili. Bakit ako? Nakalimutan mo na ba na ako ang dapat sasaktan ng babaeng yun? Tapos ngayon ako pang may kasalanan? Don't you remember na may CCTV ang mansyon, Felicia? Oras na nakita kong ikaw ang may kasalanan, may kalalagyan ka sa akin. Banta ni Kenji bago nito iniwan ng babae. Nagngingit-ngit ito sa galit. Nang makitang pumasok ang lalaki sa kwarto ni Kela, agad nitong kinuha ang cellphone sa handbag. Nagmamadali at aligagang hinanap ang numero ng tatawagan. Kamuntik pang mahulog ang cellphone sa sobrang pagkataranta. May papagawa? Gusto kong i-delete mo ang original footage ng CCTV sa second floor ng mansyon. Yung nangyari kahapon. Hanapin mo dyan at burahin mo.
Oo, fine. Ibibigay ko ang hinihingi mo. Basta gawin mo ang gusto ko. Siguraduhin mo lang na malinis ang trabaho mo dahil kung hindi, hindi kita babayaran. Hindi pwedeng malaman ni Kenji ang nangyari. Pinaghirapan niya na utuin ang batang yun para magustuhan siya, kahit nandidiri siya at napipilitan lamang. Ginawa niya para lang sa kasal na hinintay niya tapos masisira ng ganun kabilis dahil lamang sa tutor na yun na probinsyana. Matapos tawagan ng kung sino, bumalik si Felicia sa loob ng silid ni Kela. Ayaw man sana nito ngunit wala itong magagawa. Kailangang bantayan ng hitad, baka agawin nito ang fiancé niya. Ako na, hindi na kaya ko. Halos umusok ang bunbunan ni Felicia nang makitang nakahawak si Kenji sa baywang ni Kela. Inaalalayan ng babae para makababa ng kama. Oh, come on. Ulo ang may sira, not her fucking feet. Thank you, Kenji. Alam ni Kela na nakatingin sa kanila si Felicia. Ang kamay ng lalaki ay nasa bewang niya at hinawakan din niya para makapagbalanse. Ngunit kahit magwala si Felicia, wala siyang pakialam. Here, isuot mo. Ani pa ni Kenji matapos kunin at ilagay sa paanan niya ang isang pares ng sneakers. Yumuko ito, kaya lumipat ang mga kamay niya sa magkabilang balikat ng lalaki. Hindi na iyon nakita ni Felicia dahil bigla itong nag-walk out. Mas masaya sana kung nakita nito ang sitwasyon nila ni Kenji. Ani mo'y bagong panganak na halos lahat ay may alalay ng lalaki. Nagdiriwang ang kanyang kalooban. Bakit? Si Felicia lang ba ang pwedeng manakit? Salamat nga ito at hindi literal at pisikal na pananakit ang ganti niya. Ngunit mukhang 10 tupi ang sakit nun kaysa sa ginawa nito. Are you okay? Natigilan si Kela. Kung hindi pa tinapik ni Kenji ang kamay nito, hindi pa hahakbang patungong CR. Ngayong hapon na ang labas nila. Dahil normal naman na daw ang lahat ng kanyang vital. Yung temporary amnesia lang ang hindi. Normal naman talaga lahat. Kailangan lang talagang magkunwari para makaganti siya ng doble kay Felicia. Kinahapunan, si Kela at Kenji na lang ang umuwi dahil si Felicia ay nauna na sa mansyon. Dad? Nagulat si Kenji nang sumalubong si Jacob. Tinignan siya ng bata. Nagmano ito sa kanya at sa ama nito. Nilingon siya ni Kenji. Mukhang hindi ito makapaniwala. Are you okay? Tumango siya. Jacob, pumasok ka na muna sa bahay. Hintayin mo ako sa room mo at may sasabihin ako sa iyo, son. Okay. Pagkatalikod nito, sinundan niya ito ng tingin at parang may napansin siyang maitim sa gilid ng kaliwang braso ng bata. Animoy pasa na hindi niya mawari. Pagdaan ng bata kay Felicia, lumayo ito ng bahagya na hindi normal para sa kanya. Be careful. Okay, baby. Bahagya siyang lumingon para sagutin si Kenji. Nakita pa niyang inabot pa nito ang mga ilang gamit kay Swars. Lumingon ito agad sa kanya nang marinig yun at kitang-kita ni Kela ang gulat na gulat nitong mga mata. Ngumiti siya na animoy normal lamang ang lahat sa kanya. Pero kahit siya man, nagulat din sa sinabi. Yun lang ay hindi niya na mababawi. Si Manang Lourdes naghihintay sa main door. Talaga ba, Kenji? Talaga bang wala na akong halaga? At pinagbibigyan mo pa rin ng... Let's go inside. Kinaladkad nito si Felicia papasok ng main door. Sinundan na lang nilang lahat ng tingin ng dalawa. Nakangiti ang mga kasambahay. Si Swars ay tahimik lang na nakaalalay sa kanya. Ano ba? Gusto ko lang malaman kung bakit gano'n na lang kung mag-alala ka sa kanya. I hate you. I hate you for doing this to me. I said enough. Salamat. Mahinang bulong ni Kela nang maiupo siya ni Kenji sa kama. You need to rest. Huwag kang lalabas muna at ako na magdadala ng dinner mo dito. Hindi naman ako baldado. Just listen. Para naman sa iyong sinasabi ko. Ni minsan, hindi pa talaga nakita ni Kela nang ngumiti ang taong ito. Hindi niya alam kung nakalimutan lang ba nito ang ngumiti o sinasadya talaga. Okay, tatalikod na sana ito nang magsalita siya ulit. Mag-asawa ba talaga tayo? Rest now. Sabihin mo sa akin ng totoo dahil hindi ko maintindihan, Kenji. Kung mag-asawa nga tayo, sino si Felicia na galit sa akin sa tuwing magdidikit ang mga balat natin? Nais niyang alamin ng totoo kung seryoso ba talaga ito sa babae o sadyang pinipilit lamang ni Felicia ang sarili. Mabuti talaga ang naisip niya agad ang magpanggap na may amnesia.
Sa paraang ito, malalaman niya ang lahat dahil ni minsan hindi nawala ang lihim na pag-ibig niya kay Kenji. Nabuo iyon noong kailangan itong gamitin ang katawan niya para magkaanak ito. Hindi niya sinasadya pero hindi rin niya mapigilan. Pero hindi naman kailangang malaman pa ng lahat ng tungkol doon. Nais lang niyang masiguro na wala ang talagang nararamdaman sa kanya ang taong to. Para kahit papaano, hindi siya umasa sa mga pasulyap-sulyap nitong kadalasan ay kanyang nahuhuli. Huwag mo siyang isipin, kaibigan lang siya. A friend? Pero kung mag-react sobra-sobra? Sige na, magpahinga ka na. May aayusin lang ako. Hindi na sumagot si Kela. Nakatitig lang siya rito. Tumahimik na matapos nun si Kenji. Hinintay niya na gumalaw ito para lumabas. Ngunit hindi ito gumalaw sa kinatatayuan nito. Nakatitig ito sa kanya, gaya ng ginagawa niya ngayon. 1 metro lang ang kanilang pagitan. Bakit? Lalabas ka na, diba? Ngunit gano'n na lamang ang pamimilog ng mga mata ni Kela nang mabilis nitong tinawid ang kanilang pagitan. Nabato sa kinauupo ang kama ang dalaga nang sakupin ni Kenji ang nakaawang niyang labi. Saglit lang yon, ngunit damang-dama niya ang halik na pinagkaloob ni Kenji. Nag-iwan pa ito ng laway sa kanyang labi. You're my wife soon. Ha? Ngunit hindi na ito sumagot pa. Dire-diretso, palabas ng pintuan. Napatanong si Kela. Tama pa ba ang ginagawa niya? Tama pa ba ang pagpapanggap na mayroon siyang amnesia? Dahil parang gusto talagang palabasin ni Kenji na mag-asawa talaga sila. Kahit alam naman niya ang totoo. Ang totoo na hindi naman talaga sila mag-asawang dalawa. Tila naipit siya sa isang sitwasyon. Kailangan na ba niyang itigil ang pagkukunwari? Pero paano kung nagtatalo ang puso't isip niya? Mga ilang sandali, nasa ganoong pag-iisip si Kela. Natapos lang nang may kumatok sa pintuan. Nasa terrace siya ng mga oras na yun upang magpahangin. Paglingon niya, si Jacob ang papalapit sa kanya. How are you? I'm fine. Thank you, Jacob. Daddy told me may amnesia ka daw. Tumango siya ng marahan. I'm sorry to hear that. Nayuko ito ng ulo. Gumalaw din ang mga braso nito. Dahilan para muling mapansin ni Kela ang maitim sa ilalim ng siko nito. Kinuha niya ang braso ni Jacob. May pasa ka? Anong nangyari dito? Agad nitong binawi ang braso. Wala po. Tila may namuong haka-haka sa isipan ng dalaga. Jacob, anong nangyari dyan? Sabi mo may amnesia ka. Bakit alam mo ang pangalan ko? I don't know either. Siguro hindi kita nakalimutan dahil mabait kang bata. Nakangiti niyang wika. Kumunot naman ang noo nito. Parang may tinatago ito sa suot na pangitaas. Nakahawak ang mga kamay nito sa laylayan ng damit. Parang may kakaiba roon. Sige, I have to go. Jacob, wait. Ngunit hindi talaga ito nagpapigil. Hindi yun basta pasalang. Parang pinalo. Swars, where's my grapes? Young master, wala pong deliver kaninang grapes kaya po. What? I want my grapes. Gawan mo ng paraan. Hindi ako kakain hanggat walang grapes. Tumigil sa pagsubo si Kela. Pinasadahan niya si Kenji. Wala itong pakailam sa inaasal ng anak. 1 linggo lang na hindi na siya nagtuturo sa bata. Tila bumabalik ang ugali. Maging si Felicia, tahimik na kumakain. Give me my grapes! Biglang hinampas ni Jacob ang mesa. Nahulog ang baso at pinggan nito. Nagkalat iyon sa lapag. Kalmadong tumayo si Kela at pinagmasdan niya si Swars. Yumigo, Swars. Yumuko lang ang lalaki tumatras palayo. Manang, pakikuha nga po ng dustpan at walis. Anya, nagkatinginan ng mga kasambahay. Tumalima ang matandang babae. Maya-maya, bumalik ito dala ang kanyang ipinakuha. Stand up. Otomatiko siyang tumingin sa bata. What? I said stand up! Sa madiing bigkas na iyon, takot na tumayo ang bata. Ibinigay niya ang walis at dustpan dito. Linisin mo yan. Hey! Bakit mo paglilinisin ang bata? Maraming kasambahay. Let them do that. Tinignan niya ito ng masama. Linisin mo ang ginawa mo, Jacob. Si Kenji nakatitig lang sa kanya. Walang mababanaag na kahit na ano sa mukha nito. Subukan lang talaga ng lalaking to at pati ito'y paglilinisin din niya. Hindi pwedeng ganito ang ugali ng bata. Kung walang pupuna, kung walang magtatama, lalaki itong walang modo. At isa pa, anak niya ito hindi nga lang alam ng paslit. Stop that, Jacob.
Let them do that. Tumayo si Felicia. Huwag mong susubukan ng ugali ko, Felicia. Hindi mo ko kilala. Banta niya at tumawa ang babae. What? Yumayabang ka na? Dahil kamo ikaw ang asawa ni Kenji? Para sabihin ko sa'yo, Felicia! Tumayo si Kenji. Why? Ayaw mong malaman niya na ang totoo na hindi kayo mag-asawa? Tama ka nang narinig, Kela. Hindi ka asawa ni Kenji. You are just a tutor of Jacob na nawala ng alaala. Sa lakas ng sigaw ni Felicia, nagulantang ang buong paligid, maliban sa kanya. Dahil una pa lang, wala naman talaga siyang amnesia. Nagpapanggap lang siya para makalusot sa mga posibilidad na gawin ni Felicia. Lalo na, at ito ang umuntog sa kanya sa pader. Magsasalita pa sana siya nang maunahan siya ni Kenji. Kinaladkad nito si Felicia, palayo sa dining. Babe, nasasaktan ako. Ano ba? Bitiwan mo ko, babe. Hindi alam ni Kela kung saan ito dadalhin ng babae o kung anong gagawin nito. Wala siyang pakialam. Bumalik ang tingin niya kay Jacob. Here. Natapos nito ang pinapagawa niya ng mabilis. Nagtataka talaga siya. Sa tuwing nasa malapit si Felicia, masamang ipinapakitang ugali ng bata. Pero kapag sila na lang, bigla na lang itong bumabait. Noon pa man, pansin niya na iyon. Hindi lamang niya iniisip. Matapos noon, tumakbo paalis si Jacob. Tinawag niya ngunit tuloy-tuloy ito sa pagtakbo. Wala siyang nagawa kundi sundan ng bata. Kailangan niyang ipaliwanag na mali ang ginawa nito. Mukhang umalis si Felicia kasama si Kenji dahil sa ugong ng sasakyan sa labas. Hindi niya iyon pinansin. Ipinagpatuloy niya ang paghabol sa bata. Jacob, wait! Naabutan ni Kela sa tapat ng pinto nito ang bata. Hinawakan niya agad sa braso, ngunit napasigaw ito. Hindi naman niya pinisil, ngunit kung makaaray ang bata, parang pinipiga ang braso. Bigla niyang binitiwan. Sumunod siya sa loob ng kwarto ng may pagtataka. Naka-long sleeve si Jacob kaya hindi makita ang braso. Anong nangyari? May masakit? Pwede ko bang makita? No! Please no! Hindi niya pinilit. Kinabig niya ito at niyakap. Pero sa bawat yakap niya, tila napapaigtad ito. Para talagang may kakaiba. Kakampi mo ko. At ang ginawa ko kanina, pagtatama sa mga maling salita at galaw mo. Patawarin mo ko. Kasi mali ang ginagawa mo. Mali ang kilos mo. Malumani na Anya. Humahagulgol naman ang bata. I'm sorry. Kasi yun ang utos ni Mami Felicia. Gusto niya na gawin ko yun. Kung hindi ko gagawin, magagalit siya. At she will hit me again and again. Bigla siyang napabitaw dito. Pinapalo ka niya? Anya, hawak niya ito sa magkabilang balikat. Hindi pa nakasagot si Jacob nang bigla niyang itaas ang suot nitong long sleeve. Naluha na lamang si Kela nang makita ang maraming pasa sa buong katawan ng bata. Oh my God! Napabulong na lang siya. Hindi ako papayag. Ikakasal na tayo, Kenji, tapos makikipaghiwalay ka? Alam mo kung bakit kita pakakasalan sana, Felicia. Para sana ako na gustong-gusto na magkaroon ng ina. Pero dahil sa ugali mo, hindi na matutuloy ang kasal. Itinulak nito ang babae na yayakap sana sa kanya. Huwag ka nang babalik sa bahay ko. Sana noon pa nakita ko na ang ugali mong ganyan. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. No, don't do this to me. You know how much I love you. At hahanapin ako ni Jacob. Mahal ako ng batang yun, Kenji. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. Pinagtanggol ko lang naman siya kay Kela na yun. Bakit hindi mo makita yun? Kenji, please. Tumakbo ito upang habulin ng binata. Kumapit ito sa braso ni Kenji. Please, babe. Please, I'm sorry. I'll do anything, everything, babe. Please don't leave me. This is enough. The wedding is cancelled. Kaya huwag ka nang umasa, Felicia. No, Kenji! Hindi na ituloy ng binata ang paglabas ng pinto ng kondo ng babae. Pilit itong hinihila ni Felicia sa braso. Ngunit nang tumunog ang cellphone ni Kenji, naitulak nito ang babae at tumilapon si Felicia. Master Kenji, nasa hospital po si Kela at si Jacob. What? Anong nangyari kay Kela? Kamusta siya? Maayos lang ba? Tell me what happened. Hindi po si Miss Kela, Master. Ang anak po ninyo ang dinala sa hospital. Hindi na pinatapos ni Kenji ang usapan. Tumakbo ito patungo sa elevator. Babe, don't leave me. Humabol si Felicia. Ngunit hindi na ito nakaabot at sumara na ang lift. Hindi nito alam ang nangyari.
kung bakit na-hospital si Jacob. Pero sana walang masamang nangyari sa anak niya. Sa kabilang banda, katatapos lang nakausapin ni Kela ang doktor na tumingin kay Jacob. Ang mga pasa ng bata ay dahil daw sa palo, kurot at paghampas ng kamay. Mabuti na lamang at hindi naging malala ang mga pasa. Sa bandang braso lamang ni Jacob ang napuruhan dahil nabaga ito ayon sa doktor. At dahil may mga test pang isasagawa, kaya kailangang makonfine ng bata. Matagal na ba to? Nasa tabi si Kela ni Jacob. Nakahiga ito sa kama sa hospital sa silid na kinuha niya para sa bata. Tumango ito sa kanya. Bakit hindi ka nagsusumbong sa daddy mo? No time for me si daddy. He is busy. Every day, every night. At sabi kasi ni tita sa akin, ihuhulog niya ako sa second floor ng mansyon kapag nagsumbong ako kay daddy. Sabi niya, pumayag lang daw ako at maging mabait lang ako sa kanya. Every time na nasa paligid si daddy. Kapag daw pinakasalan siya ni daddy, hindi niya na daw ako sasaktan. Pinahid niya ang mga luha. Tumayo si Kela. Lumabas lang saglit para puntahan ng nurse station. Miss, may number ba kayo ng pulis? Nagkatitigan ng dalawang nurse na nasa tapat nito. Bakit po ma'am? May ipapahuli lang ako. Ang hayop na nanakit sa anak ko. Kela, pakitawagan na lang please at papuntahin sila dito. Anito, bago hinarap ang kadarating at tumahangos na si Kenji. Tumulo ang luha ng dalaga. Hindi nito akalain na darating siya sa ganitong sitwasyon. Walang ano-anong niyakap ito ni Kenji. Wala itong alam dahil umiiyak lamang si Kela at hindi ito nagsasalita. Nasaan ang fiancé mo? Hayop siya. Nang tila mahimasmasan, kusa itong humiwalay kay Kenji. Sabihin mo, anong ginawa ni Felicia? Mas pinili ni Kela na manahimik. Mabilis itong bumalik sa kwarto ni Jacob. Lakad-takbong nakasunod rito si Kenji. Pagpasok agad nila, sa bata siya dumiretso. Tignan mo. Tsaka nito itinaas ang suot na hospital gown ng bata na nooy nagsiselfone. Nagulat pa ito nang makita nito ang ama. Lahat ng yan, Kenji. Kagagawan niya ng fiancé mo. Hayop lang ang makakagawa ng ganyan sa bata. Nag-iigting ang bagang na singhal niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil tinakot siya ni Felicia. Sigaw niya at hindi niya maitago ang galit. Bakit hindi mo man lang kinakamusta ang bata? Anak mo siya, Kenji. Anak mo. Pero bakit hindi mo man lang tinitignan ang kalagayan niya? Oo, lahat ibinibigay mo pero sa tingin mo ba? Sapat lahat ng yun para matawag na mabuti at responsabling ama? Mas mabuti pa ngang wala ang lahat. At least may magulang na nakakasama ang bata. Nasa iisang bubong nga kayo. Pero para kayong mga estranghero sa isa't isa. Na hindi mo na namamalayan na ito na palang nangyayari sa anak mo. Not only mine, but also yours. Madiing anito. Nakatitig ito ng diretso sa kanya. What did you say, Daddy? Hindi na siya nakagalaw. Kahit kasi siya, hindi iyon napaghandaan. Hindi! Ayoko! Bitiwan niyo ako! I know my rights, kaya hindi ninyo pwedeng gawin to. Ma'am, may warrant din kami, kaya alam din namin kung anong dapat gawin. Sabing bitiwan niyo ako! Lumabas si Kenji. Sumunod rin si Kela. Tsaka na niya ipaliliwanag sa bata ang lahat-lahat kapag maayos na ito. Kanina pa ito nagtatanong pero wala ding sagot si Kenji. Ni hindi niya nga napaghandaan na sasabihin iyon sa bata ng daddy nito. Dahil surrogate lang naman siya. Ngunit kahit ganun, minahal niya si Jacob. Kahit noong una, hindi siya makapaniwala sa ugali nito. Ngunit nang makilala niya ang bata at malaman nito ang totoo kaya nito ginagawa, ay bigla na lang nanlambot ang puso niya. Para daw kasi isipin ng daddy nito na kailangan daw ng mami para madisiplina si Jacob. Kagagawan din iyon lahat ni Felicia upang mas mapadali daw ang kasal nito kay Kenji. Hindi niya talaga lubos na maisip na may babaeng kagaya ni Felicia. Isang demonyita. Babe, wala akong ginagawa. I just want to be with you. Kasama si Jacob. Mahal ako ng anak mo. Alam niya yon. Hindi ko magagawang ibinibintang ng babaeng yan. Kenji, help me. I really need you. I love you so much. Ngunit bigla na lamang lumagapak ang kaliwang pisngi nito. Sa lakas ng pagkakatama ng palad ni Kela sa pisngi ni Felicia, namula ang kamay niya. Ang kapal-kapal ng mukha mong demonyo ka. Madiin niyang usal. Dalhin niyo na yan. Kela, hayop ka. Gusto mo lang kunin sa akin si Kenji. Hindi mo to pwedeng gawin. Habang papalayo, patuloy ang sigaw at pagpupumiglas nito. Nakakuyom pa rin ang kamao ni Kenji.
Alam ni Kela na galit ito. Pinipigilan lamang ang sarili dahil babae si Felicia. Hinayaan niya ito. Nauna siyang tumalikod upang bumalik sa loob ng silid ni Jacob. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ng dalaga nang may yumakap na mga braso sa kanyang bewang. Thank you, Kela, for saving our son. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nakita ang mga yun. Mali ako. Alam ko yun kaya nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw ang naging tutor ni Jacob. Pinahid niya ang kumawalang luha. Kahit si Kela man ay nagpapasalamat. Paano kung hindi siyang naging tutor? Paano na lang si Jacob? Kung tanga rin ang ama nito at walang ibang ginawa kundi i-spoiled ang anak. Hinintay nila na ma-discharge si Jacob bago sinabi ang lahat sa bata. Ang tungkol sa kanya at sa nangyari 12 years ago. Dahil matalino ito at may isip na rin, mabilis lang na naunawaan ni Jacob. Hindi rin naman siya nito sinisi. Bayad siya sa pagbubuntis sa bata. Pero alam ni Kela na may mga nais pa itong malaman. Ayaw lang magtanong dahil nahihiya pa. At tungkol sa amnesia, inamin niya iyon kay Kenji. Nauna pa lang ay nagdududa na rin pala ito. Tinuloy-tuloy na lang daw ng binata dahil baka sakaling bumigay at siya'y umamin. Pero hindi rin. Ngayon lang talaga niya sinabi ang totoo. Hindi ka magaling magpanggap. Sorry. Ayoko. Gusto kong tutuhanin. Namilog ang mga mata niya. Ano? Di ba inamin mo na kay Jacob ang totoo? Ibig sabihin hindi ka na pwedeng humindi. Dahil kapag pamilya dapat may mami yan. Napatda si Kela nang makitang sumilay ang ngiti sa labi ni Kenji. For the first time, nakita niya ang ngiting yun. Ang gwapo nito. Mas pumogi ang loko. Nagpo-propose ka ba? Hindi ka nga nanligaw? Eh di kung yun ang gusto mo, sige. Paano magsisimula na ba ako bukas? Siya naman ay humalakhak, ngunit mahina at pigil lamang. Parang kidlat na naagaw nito agad ang labi niya. Na hindi talaga siya nakapalag ng siilin nito ang labi niya. Pero sasagutin mo naman ako, di ba? Bulong nito nang bitiwan ng kanyang labi. Tignan natin. Mula sa likuran niya habang nakatayo sa teres ng silid niya, yumakap si Kenji roon, sabay silang nakatitig sa papalubog ng araw. Ang nanay ni Kela, luluwas ng Maynila. Excited na nga itong makilala ang apo na siyang laging bukang bibig niya. Nagalit ang nanay niya noong tinanggap niya ang offer. Ngunit dahil para sa ina niya naman, wala rin itong nagawa. Lalo na at buntis na rin siya noong mga panahong umuwi siya ng Batangas. Binigyan lang din siya noon ng 2 weeks ni Kenji para magpaalam sa ina na sa Maynila siya habang nagbubuntis. Matapos manganak kay Jacob, doon lang siya umuwi sa kanila. Ayon kay Kenji, ipinahanap daw siya nito sa isang magaling na PI. Ngunit ang ending, patay na raw siya at may mga ipinakitang katunayan. Ang hinala ni Kenji, si Felicia pa rin ang may gawa nun dahil ito lang naman ang inutusan ng binata para kumuha ng investigador. Dahil noon, sekretary ito ni Kenji. Si Swartz ay napalayas na rin sa mansyon dahil nalaman ni Kenji na kasabwat din ito ni Felicia. Kaya daw nawawala ang CCTV footage sa second floor dahil kay Swartz na inutos naman daw ni Felicia. Lahat ay si Felicia, kaya ito talaga ang mananagot. At dahil nadamay lang ang butler, hindi na ito kinasuhan. Pinaalis na lang ito sa trabaho. Okay na rin naman na iyon para kay Kela. Sa ngayon, nakakulong si Felicia. Habang umuusad ang kaso, hindi talaga niya titigilan ng babaeng yun hanggang sa maghimas ito ng rehas. Mami? Nagulat na lang siya nang humalik si Jacob sa kanyang pisngi. Mag-school ka ng mabuti anak ha? Opo, bye po. Kumaway siya pabalik. Ikaw po ang magsusundo sa akin mamaya. Oo, lagi-lagi na anak. Nakangiti itong pumasok sa gate ng private school na pinapasukan ito. Masaya na siya. Masayang masaya na. Dahil sa pagtawag pa lang ng mami ni Jacob sa kanya, alam ni Kela na tanggap na siya ng anak niya. Bye dad! Bye son. Let's go wife. Hinila siya nito pabalik sa sasakyan. Saan naman tayo pupunta? Siyempre magdi-date. First date natin together. Kumindat pa ito. Talagang sineryoso ang kanyang sinabi. Oo naman, kasal na ang susunod dito. Para makabuo ulit tayo at dumami na ang angkan ko. Nahampas niya ito sa braso. Bago marangkada, inangkin muna nito ang kanyang labi. You're not a surrogate mother anymore. Dahil magiging asawa na kita in no time. At legal ka ng mami ni Jacob. I love you baby. Mahal din kita simula ng Ano? Wala. Ano nga?
Simula nang magbengbangan tayo. Napuno ng halakhak ni Kenji ang buong sasakyan. Napatakip na lang si Kela ng tenga sa ingay ng bibig nito. Soon tayo magdi-date. Nagpaluto ko kay Auntie Lourdes ng tanghalian. Sila na ang kumain. Basta magdi-date tayo. Hindi sa mansyon. Hayaan mo silang maghintay doon. Natawa na lang siya sa ugali nito. Pero ang gwapo at hindi niya talaga mapigilang kiligin.